everyone! So for today's video, ito pala yung continuation ng video namin last week. So this time, ito na yung second day ng paghahakot namin or paglalagay namin ng gamit sa aming nirent na U-Haul. Target sana namin is today matapos na lahat, malagay na namin siya sa U-Haul. Para sana the next day ng umaga is makapag-drive na kagad si Austin from California papunta nga sa Oklahoma. Ito din pala yung one of the main reasons why din kami nag-rent ng U-Haul. Dahil na nga din dito sa mga gym equipment namin na nabili ni Austin before pa ako nakapunta dito. Medyo may kamahalan din kasi, and we know if ipagbenta namin siya dito is super mura na lang. At ayun nga, nanghihinayang din si Austin sa mga ginastos niya dito. Talagang nag-invest siya dati. Kumbaga super hard to let go para sa kanya dahil talagang pinag-ipunan niya din itong mga ito. At as usual, ang atin niya girl ito, tagapagligpit lang ng mga dinesassemble ni Austin, tagapaglagay ng label, tapos ayun, minsan tinutulungan ko din siya pag kailangan niya ng third hand. At ayan nga, pinag-iisipan namin kung paano namin siya ginawa before dahil dati kasi nasa sa garage to, tapos inilipat namin dito sa kwarto na to at parang hindi naman kami ganito nahirapan, but this time, ayan, struggle is real. Hindi namin alam kung paano ba namin ginawa to last time. All we know guys is napakahirap din talagang maglipat. Kung meron lang sana kaming choice na hindi kami magsasuffer financially, siguro magstay pa kami dito dahil ayun naman talaga yung original plan namin. Magstay kami dito for a while pa dahil ayun nga, okay naman yung buhay namin dito, but dahil nga sa work ni Austin na mag-e-end na yung contract niya, we have to let go of this place. At ayun nga, nakakapanghinayang din talaga itong bahay na to dahil never kaming nagka-issue dito sa area namin, sa kapitbahay or anything. Super safe din talaga dito, napakatahimik. Tapos ayun nga, yung mga kapitbahay namin is hindi sila super lapit sa amin, at the same time, hindi din naman sila super layo if ever kailangan namin ng help. Ito din pala so far yung nalalagay namin sa U-Haul, at ito yung dinidisassemble namin kanina pang umaga. Ayan nga't ginabi na kami, at ito yung get-upan ko dahil super nilalamig ako dyan guys. Pasensya na kayo. At super bigat pala nyan guys. Hindi lang mukhang mabigat pero super bigat niya na kailangan namin nung digulong. Di ko matandaan kung anong tawag sa ganun. But ayun, buti na lang merong ganun si Austin. At ayan nga, tinatry namin to maximize lahat ng spaces dahil madami pa kaming ilalagay dito at hindi namin alam kung magkakasya ba siya lahat or kailangan naming iwanan na yung iba dito. Siguro ipagbebenta namin or else itatapon na lang namin dahil wala din naman kami mapagbibigyan. I try to help as much as I can, but I know sa aming dalawa, si Austin talaga yung pagod na pagod na. One thing I realized though is he never really complains. Kahit gaano pa siya kapagod guys, never siyang nag-complain. Minsan magsasabi siya sa akin na medyo masakit na yung likod niya, but after that, ayun, go na uli. Kaya nakaka-amaze din talaga tong taong to. At ito pala, second day done sa aming paglalagay dito sa U-Haul, at as usual, hindi namin siya natapos. At ito pa pala guys, yung mga gamit na hindi namin nailalagay pa. Ayan siya. Meron pa kami niyang grill, tapos ito pa yung nasa sa garage namin. Napakadami pa din talaga naming gamit at wala na kami masyadong space. Dito nga is the next day na uli, at ito din yung day na kailangan ng pumunta ni Austin papunta sa Oklahoma. So sa Oklahoma pala namin siya dadalhin guys instead sa North Carolina dahil nga wala pa kaming bahay sa North Carolina at hindi namin alam kung saan pa kami bibili ng bahay doon or kung bibili na ba kami ng bahay doon. At dahil nga merong kapatid, nandoon kasi yung mom niya at saka yung isa niyang kapatid, is doon na lang namin dinecide na i-move yung mga gamit namin. At yung kapatid nga din ni Austin is nagpresenta na sa garage na lang muna niya ilalagay yung mga gamit namin. At sino ba naman kami para humindi sa offer na yon dahil makakatipid nga din kami. But, ayun, things happen at we end up na nag-rent na lang din kami ng aming storage unit. That's literally everything. Okay. So, what we're gonna do... And we are ready to go. Have you striving?
after ilang days nga din, nakabalik na uli si Austin from Oklahoma, and this time, ayan, nagkakarga naman siya nitong isa pa naming sasakyan para ibigay dun sa kanyang kaibigan. Yes guys, ibibigay na lang namin siya sa kaibigan ni Austin dahil meron din kasing sira tong sasakyan na to at wala na din time si Austin mag-fix at wala na din kaming garage na mapaglalagyan nitong sasakyan na to for now. Kaya sabi ni Austin, much better if ibibigay na lang namin siya, makakabawas din daw sa isipin namin. Kaya ayan, kahit super nakakapanghinayang din is we have to let this go. And then another mowing session kay Austin dahil gusto din niya pag nakita ng new homeowners, itong backyard nila is ma-happy sila. Kaya ayan, sinatsaga din talaga niyang malinis itong aming backyard. Nagpunta pa pala kaming Costco guys dahil kailangan ko pang bumili ng mga gamit na ilalagay ko sa balikbayan box. Hindi din kasi ako sure kung meron ba sa North Carolina na LBC, but I know dito sa California merong LBC, kaya kailangan din talaga namin i-prioritize ito bago kami lumipat. Last time to Costco. Ito din pala guys yung last night namin dito sa bahay, kaya medyo ayan, nag-cry-cry na ang ate nyo girl nyo dyan at medyo na-feel ko na lahat ng emotion. The last few days kasi, few weeks, few months, hindi ko pa siya na-feel. More on excited pa dahil nga makaka-travel, makakapasyal pa sa iba pang mga states. Dahil as you guys know, mahilig kami ni Austin mag-road trip together or mag-travel sa iba-ibang state. At ayun nga, so far, naka 10 state na agad kami for my first year dito sa US. But last night was different. Doon ko na talaga na-feel lahat ng emotions, nakakasad dahil ayun, na-realize ko din na ito na yung last time na dito kami makakatulog. Last time ko na makikita itong aming garage. Ay, yung punong yun, super gustong gusto ko din dahil nag-iiba yung color niya guys. Pag spring, tapos pag fall nga. Tapos itong aming half bath na nirenovate muna namin or inayos muna namin dahil nga kala namin magtatagal pa kami dito sa bahay na to. But unfortunately, we have to let it go. Tapos ayan nga, itong backyard din namin na super nakaka-relax. Ito din talaga yung pinaka-favorite kong spot dito sa aming bahay. Dahil pag kumakain kami is ayan, iyan yung makikita mong view. Nakaka-relax, diba? Makikita mo lang yung puno, yung mga green na damo, tapos ayun nga yung mga ibon dyan, tapos minsan meron ding mga napapasyal na mga turkey at saka deer. Kaya ayan, nakakapanghinayang din, but I know there are reason for everything that's happening. At ito nga ang aming malaking living room na medyo mahirap linisin, itong aming kitchen na dyan ako guys natutong magluto talaga dito sa bahay na to. Tapos nakakalungkot din dahil hindi na uli kami makakapag-Christmas dito together. Tapos wala na ding Thanksgiving dito sa bahay na to. Hindi na din makakapag-sleep over yung mga pamangkin namin dito. At ayun nga, ang pinaka-hardest din talaga is never na naming mabivisit every week yung aming mga pamangkin na 1 hour away dito sa amin. Taga city kasi sila at kami naman dito nga kami sa countryside, which we prefer dahil mas tahimik yung buhay dito. Ayan, meron pa palang gamit dito guys si Austin dahil hindi pa siya nakaka-shower. Pabalik-balik din kasi siya sa dump dahil ayun nga, medyo nararush na kami. Alas 10 din kasi dapat is makaalis na kami dito dahil yung mga new homeowners nga is pupunta na sila dito. Tapos ayun, ang dami pa din namin guys gamit na naitapon. Sayang dahil ayun nga, hindi na namin mapagkasya sa truck. At yung iba nga namin gamit guys is napagbenta naman namin. Na-post ko siya sa Facebook at meron namang mga taga dito sa town namin na bumili. At meron din akong Filipino coworker na napagbigyan ng iba naming gamit. Kaya ayun, medyo nakatulong din yun talaga. But ito nga ang last day namin dito is napakadami pa din pala naming gamit na hindi na mapagkakasya sa truck. Kaya we decided na itapon na lang siya sa dump. At nakakatuwa nga dahil sabi ni Austin nung nasa sa dump daw siya, merong mga nagtatanong kung okay pa daw ba yung mga yun. At ayun, binigay na lang niya doon. At least hindi mapapatapon, diba? Hindi siya masasayang. At this time pala guys, minimake sure ko na lang na malinis na ang lahat, organized na. At naligpit na namin lahat ng gamit namin. That same day din pala guys, nung aming closing day is kailangan ni Austin magpunta
sa kanilang office dahil kailangan niyang ibalik na yung kanyang work truck, which is 2 hours away. So, ang nangyari is ako na lang mag-isa dito sa bahay. Kaya ayan, mas lalo ako nalungkot tapos umuulan pa. Ewan ko ba, pag umuulan, nalulungkot lalo ako. Tapos ayan nga, sabi ni Austin, isa pa daw walk around para ma-make sure lang na okay na ang lahat. At ito yung last time na masyashot ko itong garage namin. Nakakasad. Ayan. Super naiiyak na naman ako nitong moment na to, but ay ganun talaga ang buhay. At ayan nga, hindi syempre ako nagsapatos para malinis ang kanilang floor pagdating nila dito. Mas nalulungkot ako pag nare-realize ko na maya-maya is nandito na yung mga new homeowners at hindi na kami yung may-ari ng bahay na to. At never na uli naming makikita itong loob ng bahay na to, which is, ayun, mas lalong nakakasad. At ayan nga, super nagmamadali na ako niyan dahil mag-aalas 10 na din at sabi ni Austin, dapat daw before 10 is makaalis na din ako dito. So, ang mangyayari is ako pala is pupunta sa town namin dahil before ako bumalik dito is nag-drive kami papunta dun sa town namin para nga dun muna ilagay yung truck namin na merong trailer. Tapos, ang balak namin is itong sasakyan ko is ikakarga namin siya sa trailer para sa isang sasakyan lang kami ni Austin pag magdadrive kami sa Oklahoma dahil hindi ko pa nga din kaya. Ito din pala yung last time na makikita ko itong favorite view namin dito, ang aming backyard at ang aming kitchen, itong aming living room. But I know yung mga new homeowners nito is happy to have this home at hopefully one day makavisit uli kami dito sa town namin dahil napakatahimik din talaga at nagagandahan kami dito sa town namin. Imagine, 2 hours away lang kami sa Yosemite, 3 hours away kami sa Lake Tahoe, tapos 2 to 3 hours away kami sa San Francisco, which is napakaganda, kumbaga malapit kami sa mga pasyalan dito. Ang downside lang, ayun nga, pag mag-grocery kami sa mga Walmart, sa mga Costco, inaabot kami ng 45 to 1 hour away sa pagdadrive. Tapos, ayun nga, yung mga work is medyo malayo din. Kailangan mo din talagang mag-drive dahil alam mo naman natin na yung mga work din talaga is more on nasa city siya at medyo malayo nga kami doon. At ito din pala yung last time na makakapaglakad ako dito sa driveway namin dahil ayun nga, maya-maya is nandito na yung mga new homeowners. Alam nyo din ba na si Austin, ito yung pinaka-favorite part niya din dito sa bahay na to, kaya daw niya binili tong bahay na to is dahil ang laki ng driveway, which is I don't understand before, but now ayun, medyo naiintindihan ko na kung bakit super laking bagay nga din talaga na magkamero ng malaking driveway. Ito din pala yung last time or last moment na makakapag-drive ako dito. So many great memories, but it's time to say goodbye sa aming first home together. Ayan, umuulan pa nga nung umalis ako kaya sana one day makapasyal uli kami dito para makita man lang itong aming bahay before. Ayan lang guys for today's video. Thank you so much for watching. See you on our next one. Bye-bye!